Pakibukas po ng ating Biblia sa Hukom, Kapitulo 21, versikulo 25. And so, next week, tatawid na naman tayo sa bagong tipan. Ganun lang po yung gagawin natin para mapag-aralan natin ang buong aklat sa Biblia. So, from Old Testament, then we will cross sa New Testament. Next week, New Testament. So, ngayon, we will finish to study the book of Judges. Please open your Bible in Judges chapter 21, verse 25. Hukom, Kapitulo 21, versikulo 25. So ito po yung pamagat ng ating pag-aaral ngayon. Tingnan nyo po sa 25, Hukom Kapitulo 21, versikulo 25. Basahin ko po, nandyan na po ba kayo? Yan, so basahin ko po. Nang panahong iyon ay wala pang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Ito po yung ating pamagat. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, nais po namin sa muli makinig sa iyo. At sa pakikinig sa iyo, binubuksan po namin ang aming Biblia. Sapagkat dito po isinulat mo ang iyong salita. Ito'y nagmula sa iyo. Ginamit mo ang mga tao, kinasihan mo sila ayon sa iyong salita. At mismo, ang bawat salita na kanilang sinulat ay mula sa iyong bibig. Mula sa iyo, nanggaling sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, may dahilan kung bakit isinulat itong napakalungkot na pangyayari sa panahon ng hukom. At salamat po, Panginoon, na tuturuan mo kami ngayong umaga, mangungusap ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, nagtapos po itong Book of Judges sa malungkot na pangyayari. And ito po ang parabang summary ng Book of Judges. Ang verse 25, ulitin ko po, ng panahong iyon ay wala pang hari sa Israel, ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. So that's the way the Book of Judges ends. And ang mga tao na dito sa ilang mga chapters na titingnan natin from chapter 17 hanggang chapter 21 ay nagpakita ng napakasamang pamumuhay, wicked behavior, at ito yung mga tao na kung saan ginagawa nila kung ano ang magustuhan nila. Sabi sa English, they do what is right in their own eyes, not in God's what is right in God's eyes. So, and it is also given itong binasa natin sa chapter 17 verse 6. Mababasa din natin ito. So, twice na binanggit sa chapter 17 verse 6. Tingnan niyo po, basahin ko po. Sabi dito, na panahong iyon ay wala pang hari ang Israel, ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. So, again, ginagawa nila kung ano ang kanilang magustuhan. So, twice na binanggit sa chapter 17 at saka sa closing chapter, sa chapter 21. So in those days, walang hari. Maliwanag, sinabi dito, walang hari. Hindi nila gusto na may magpa-under sila sa sinong tao na may authority. Hindi nila magpa-under. Hindi nila gusto magpa-under dahil gusto nilang gawin kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Tinakwil nila, tinalikuran nila kung ano ang tunay, kung anong tama at kung ano ang mali. At pinalitan nila ng kanilang pananaw ng kung ano ang tama at mali para sa kanila. Magkaiba po yun, kung ano ang tama at mali sa standard ng Diyos, at ang tao ay mayroon din pananaw na kung ano ang tama at mali para sa kanya. So ito yung makikita natin. At dalawang bagay na mapapansin natin dito, particular sa buhay ng Israel, sa area ng Israel. Ang una ay sa spiritual. Sa spiritual, gumawa sila ng standard, sarili nilang standard, kung ano ang tama at mali para sa kanila. So, hindi nila tinanggap ito mula sa Panginoon, hindi ito direction ng Diyos, kundi para ito sa kanilang mga sarili. Gumawa sila ng system ng pagsamba, at gumawa sila ng standard kung ano ang tama at mali. So, sa panahon ito, wala silang lugar, eksaktong lugar, banal na lugar na kung saan sasamba sila, at wala silang banal na practice kung ano ang dapat na pagsamba sa Diyos. Ginagawa lang nila kung anong gusto nilang gawin. And ang punto dito, ang ideya is, maaari mong gawin kung anong gusto mong gawin. At kahit hindi siya saserdote, maaari kang maging priest kahit hindi ka Levita. So, any kind of worship,
pasok sa kanila, tanggap sa kanila. You can do it kahit saan, you can do it kung anong gusto mong pamamaraan ng pagsamba sa Diyos at hindi ito direction mula sa Diyos, kundi mula sa kanilang sarili dahil ito ang tama para sa kanila. So, the way ng kanilang spirituality, ang kanilang, or in other words, ng kanilang pagsamba, hindi po ang Diyos ang sentro, kundi ang sarili nila ang sentro ng kanilang pagsamba. So, gagawin nila kung ano ang tama sa kanilang paningin. At ito po, makikita po natin dito. For example, sa chapter 17, buksan niyo po ang inyong Biblia sa Hukom chapter 17. At babasahin ko po, versikulo 1 hanggang 6. Hukom Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 6, sa kaburulan ng Ephraim ay may nakatirang isang tao na Mikas ang pangalan. Minsan sinabi niya sa kanyang ina, nang mawala ang 1,100 ninyong pilak, narinig kong sinumpa ninyo ang nagnakaw. Ako po ang kumuha. Heto po, sinasauli ko na sa inyo. Pagkatanggap sa mga pilak, sinabi ng ina, pagpalain ka ni Yahweh, anak ko, anak ko, ang mga pilak na ito ay inihahandog ko kay Yahweh upang gawing imahen para hindi mangyari sa aking anak ang sumpa. Kaya nga po, ibinabalik ko sa inyo, sagot ni Mikas. Nang ibalik ni Mikas ang pilak ng kanyang ina, kinuha nito ang 200 piraso at ibinigay sa isang platero upang gawing imahen. Pagkayari, inilagay niya ito sa bahay ni Mikas. Ang lalaking si Mikas ay may sariling altar, mayroon din siyang iba't ibang Diyos-Diyosan, at ginawa niyang pari ang isa sa kanyang mga anak na lalaki. Nang panahong iyon ay wala pang hari ang Israel. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. So, to make the story short, so tingnan natin, may tatlong henerasyon po dito. Ang ina ni Mika, si Micah o si Mikas at ang kanyang anak. So ito po yung nangyari. Ninakaw po ang pilak o ang pera ng ina ni Mikas at sinumpa niya nagnakaw ng pera ng ina ni Mikas. At lumakot si Mikas, narinig kong sinumpa mo ang nangawat, ang nagnakaw. Ako po ang nagnakaw. At sabi ng ina ni Mikas, pagpalain ka ng Diyos. Sino po bang anak? Anong klaseng anak ito na nananakawan ng kanyang magulang? At anong klaseng magulang ito na nagnakaw ng kanyang anak at sinabi pang, pagpalain ka ng Diyos. Naiintindihan niyo po yung kwento? Na ang anak na nagnakaw, umamin siya, narinig ko po, sinumpa niyo po ang nagnakaw. And so, ang anak mismo ang nagnakaw, and then yung mother, pinagpala ang kanyang anak. Sabi niya, anak, ikaw nagnakaw, the Lord bless you, pagpalain ka ng Diyos. Alam niyo po, yung ninakaw niya, 1,100 pilak. Alam niyo po kung magkano yun, katumbas ng pera natin? Higit po sa 500,000. Higit ng 500,000 pesos. Ang equivalent ng 1,000, sabi dito, sa Tagalog, 1,100 shekels. So, and then, alam niyo po kung ano pang nangyari pa dito sa pagpapatuloy ng kwento sa verse 3. Tingnan niyo po sa verse 3. Ang mga pilak nito inihahandog ko kay Yahweh upang gawing imahen para hindi mangyari sa aking anak ang sumpa. So, pinagawa niya itong imahen. Diyos-Diyosan. And then sa verse 4, sabi po dito sa verse 4, nang ibalik ni Mikas ang pilak ng kanyang ina, kinuha nito ang 200 piraso at ibinigay sa isang platero upang gawing imahen. Pagkayari, inilagay niya ito sa bahay ni Mikas. So, nagpagawa siya ng Diyos-Diyosan image mula sa pilak, and ito na yung sasambahin nila. This is the way, o ito yung way ng kanilang pagsamba. Sasambahin nila itong ginawang image mula sa pilak, and that's what happened po, di ba, kababasa pa lang natin na ginagawa nila kung ano ang magustuhan nila. Yan talaga mangyayari kapag ang tao sa palagay niya ito ang tama at hindi niya tinitingnan ang standard about sa kung ano ang tama, standard ng Diyos. Sabi yung standard ng Diyos kung ano ang tama sa kanyang salita, gagawin niya talaga kung anong gusto niya, ang maibigan niya, dahil yun yung pananaw niya, ito yung tama. So yung spirituality, yung spiritual nila, so mapapansin natin na ginagawa nila kung ano ang magustuhan nila. So they have their own way ng pagsamba sa Diyos. Tingnan niyo po yung moral nila, yung morality. Dahil ginagawa nila kung ano ang magustuhan nila, kung ano ang tama sa kanilang paningin, so they basically change kung ano ang kahulugan ng tama at mali. Hindi po mula sa kahulugan na mula sa Diyos, kundi kahulugan na gumawa sila sa kanilang sarili kung ano ang tama. So,
Sinasabi nila kami ang in charge, kami ang masusunod. Ito ang palagay namin na tama at ito ang gagawin namin. Kanina tinignan natin sa kanilang spirituality, the way na magsamba sila sa Diyos. Ngayon ang kanilang morality. Tingnan niyo po sa chapter 19. Sa kanilang moral, kung ano ang kanilang pamumuhay. Verses 1 to 4, basahin ko po. Nang panahong wala pang hari, ang Israel may isang Levita sa malayong bulubundukin ng Ephraim, kumuha siya ng isang babaeng taga Bethlehem, Huda, at ginawa niyang asawang lingkod. Sa English po, concubine, kabit. Verse 2, subalit nagalit sa kanya ang babae at umuwi sa mga magulang ito sa Bethlehem. Nanatili ito roon ng 4 na buwan. Naisipan naman ng Levita na puntahan ang asawa at himuking makisamang muli sa kanya. Nagpagayak siya ng 2 asno at lumakad na kasama ang isang katulong. Pagdating doon, pinatuloy sila ng babae at malugod na tinanggap ng biyanang lalaki. Pinilit pa siyang tumigil doon, kaya nanatili siya roon ng 3 araw. So muli, mababasa na naman natin na wala silang king. Ginagawa nila kung ano ang maibigan nila. And mapapansin natin na ang binanggit dito na lalaki na may asawa, siya ay may concubine, kabit, ay isang Levita. And so yung Levitang ito ay may kabit, concubine. Ito ba ay kalooban ng Diyos? Hindi ibig sabihin na may mga taong binanggit dito na maraming asawa. Ito ay pinahihintulutan ng Diyos. Hindi po yan ang original na plano ng Diyos. Ano pong original na plano ng Diyos when it comes to marriage? Genesis chapter 2, babalik tayo sa pinakasimula ng marriage sa Garden of Eden. Genesis chapter 2 verse 24. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Take it kasi sa ating mga Pilipino, isang bubong pa rin kahit may asawa na. Maliwanag sa Biblia, kapag may asawa na, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, nagsasama sila ng kanyang asawa. So they will be separated sa mga magulang and they will be independent. Then, magpapatuloy dito, ito po yung original na plano ng Diyos when it comes to marriage. Sila ay nagiging isa. Verse 25, kapwa ba doon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahiya. So, back in Genesis, innocent pa noon. So, but sinabi sa English na a man and lalaki, dito sa Tagalog, lalaki, hindi lalaki at ng kanyang asawa. Hindi sinabi dito ng kanyang mga asawa. Singular. Lalaki at ng kanyang asawa. Singular, tama po. Hindi sinabi dito, lalaki at ng kanyang mga asawa. So God's original plan for marriage is just one man at one wife. Hindi one man and multiple wife. So it doesn't mean na dahil sa sinabi dito maraming asawa si Solomon, may ito dito sa binasa natin na isang Levita meron siyang kabit, pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng lalaki ng maraming asawa. No, that's the original plan of marriage. Hindi yan God's will ng Diyos. That's why maraming problema ang lalaki na maraming asawa. Dito sa Bible, mapapansin natin. Binanggit ko na ito ngayon, si Abraham nagkaroon ng problema, nagka-trouble-trouble ang pamilya. Dahil meron pa siyang original na asawa, meron pa siyang alipin na asawa. At kaya si Solomon, inagaw na ang kanyang puso sa Panginoon. Ang kanyang pag-ibig sa Panginoon na naging half-half na. Naging kalahati ng kanyang pag-ibig sa Diyos. Dahil, imagine nyo, 700 wives and 300 concubines. Paano kaya niya may bibigay yung attention niya doon? So, concubine in this ancient culture, dapat dito sa kanilang, sa kanilang kultura, but it doesn't mean na God approve it. So, dapat ng husband i-provide niya pangangailangan ng babae. But in their culture, and one also sa ilang kultura, kapag ang original wife walang anak, so ang magmamana ay yung anak ng kanyang concubine kung may anak. So, but anyway, this is not God's will na magkaroon ng concubine or magkaroon ng maraming asawa. So, ang nangyari po dito, mapapansin, nag-away itong dalawang ito, ang lalaki, ang Levita at ang babae. So, kapag nag-aaway, nagpaugop siguro ang babae sa iyakag anak, so ano naman ang netabo? Bully siya sa balay. And that's what happened. That's yung problema din sa marriage pag nagpapaugot ba. And they don't reconcile or hindi nila dinidil kung anong problema nila sa kanilang marriage. So, umuwi ang babae ito sa kanilang bahay. And then namingaw ining Levita, sini nga babae. Namingaw siya, so ginlanat niya, hinabol niya ang babae sa kanilang lugar. So, and
if you notice verse 3, so pagdating doon, pinatuloy sila ng babae and malugod na tinanggap ng kanyang father-in-law, and then nag-insist ang father-in-law na manatili doon ng 3 days, manatili siya doon, itong Levita, and then sa ika-4 na araw, maaga na sana, alis na sana, gumising siya ng maaga, naghanda na para umuwi na, isama na ang babae, pero anong nangyari po? Sinabi ng kanyang father-in-law, na kumain muna kayo bago lumakad para hindi kayo gutumin sa daan. And then, nagpapigil naman sila at magkasalo pang kumain. And then, pagkatapos, sinabi ng father-in-law, bukas nala sila lumakad. Nadiri kunta ang Levita, ini nga lalaki, nga naglalat sila babae, pero nakiusap ang father-in-law, so naruyag nala siya, nagpabili siya, walay na si Rama dayon. And then pagka next morning, nag-prepare na sila para manguli, upudaan ini nga babae, pero siring naliwat ang father-in-law, the same pa rin, kumain muna kayo at mamaya na lumakad, kaya nagsalo muli sila sa pagkain. So sa diha malakat na unta sila, siniring naliwat ang father-in-law, lulubog na ang araw at maya-maya lang ay madilim na. Mabuti pa ay dito na muli kayong matulog at bukas ng umaga kayo umuwi. So diri kung tanaruyag ang Levita, karuyag niya maglakad na, tumuloy na, dumidilim, so hanggang sa ika-4 na araw, and then siring sa father-in-law, siring siya, mabuti pa po, so on the 5th day, ito sa English translation, if I'm not mistaken, hanggang 4th day, and then the 5th day, nag-insist na yung Levita na lalakad na sila, wala na maruyag, naglakad na sila, so then masirim na, sa nila paglalakbay masirum na, so kaya sinabi ng alipin, mabuti po tumuloy na tayo ng lungsod at doon na tayo magpalipas ng gabi. Sinabi ng Levita, hindi tayo maaaring tumuloy sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy tayo ng Gibea. So nagpakadto sila sa Gibea. Yan. Dito sila sa, kumbaga, adala sila sa kung saan po sa park, di ba sila nakikita sa tao, and then may daw sang alagas na nakakita sa ira. In their time, siguro mas hospitable pa siguro sila kaysa sa aton, kasi sila nakita sa lagas na na lingkod na sila sa park, then ginaagda sila sa park, ginaagda sila na tumuloy sa ilang balay kay masirom na. So gipadayon sila, di pa sulod sila sa iyang balay. And then what happens next is in verse 20, basahin ko po, sinabi ng matandang lalaki, sa amin na kayo magpalipas ng gabi, huwag dito sa liwasang bayan. Sumama naman sila sa matanda. Pagdating ng bahay, pinakain ng matanda ang mga asno ng kanyang panauhin. Sila naman ay naghugas ng paa at kumain. Nang sila ay kasalukuyang kumakain, ang bahay ay pinaligiran ng mga tagaroong mahilig sa kalaswaan at kinalampag ang pinto. Sinabi nila sa matandang may-ari ng bahay, ilabas mo ang lalaking panauhin mo at makikipagtalik kami sa kanya. Sounds familiar po ba? Ilabas mo ang lalaki at makikipagtalik kami sa kanya. Nakakaalala kung saan din to nangyari? Saan din po nangyari to? Kung nagbabasa po kayo ng Biblia. Sa Sodoma at Gomora. Homosexual. Lalaki sa lalaki. And ang pinaka-worst pa dito, ay siguro hindi ko dapat ipagpatuloy na lang. So, rated PG. Pero worst po ang Sodoma at Gomora kung bakit pinaulanan ng asopre, ng apoy ang lugar nito. So, yung pagkakaiba lang dito ay yung sa Sodoma at Gomora, lugar ito ng mga pagano, ng mga hindi mananampalataya. Ito po ay Gibea, lugar po ng Israel. Ito po ay teritoryo ng mga Benhamita, mga Benjamites. Pero tingnan niyo po kung gaano kasama. Kasi nga po, yung pamagat, yung binasa natin, ginagawa nila kung ano ang magustuhan nila, kung ano ang tama sa kanilang paningin. At hindi po ang tama sa paningin ng Diyos. So, pagpapatuloy po, tingnan niyo po sa verse 23. Sumagot ang matanda, "Huwag mga kaibigan, napakasama ng iniisip ninyong iyan. Nakikiusap ako sa inyo na igalang naman ninyo ang taong ito sapagkat siya ay aking panauhin. Kung gusto ninyo ang anak kong berhen pa o ang kanyang asawa na lang ang hilingin ninyo." Anong klaseng ama to? Napakasama. Ibibigay ko sila sa inyo at gawin ninyo ang gusto ninyong gawin. Huwag lang itong panauhin kong lalaki. Ayaw makinig ng mga tao.
Kaya inilabas sa kanila ng Levita ang asawa nito. At ito ay magdamag na hinalay ng mga lalaki. Nang magumaga na ang babae naghandusay na lamang sa pintuan ng bahay ng matanda at doon sinikatan ng araw. Nang buksan ng Levita ang pinto upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay, nakita niya roon ang kanyang asawang nakadapa at ang mga kamay ay nakahawak pa sa pintuan. Sinabi niya, bangon na at uuwi na kayo. Uuwi na tayo. Anong klaseng husband to? Bangon na at uuwi na tayo. Ngunit hindi sumasagot ang babae. Kaya isinakay niya ito sa kanyang asno. Hindi niya alam na patay ng babae ito. Isinakay niya ang kanyang asno at nagpatuloy ng paglalakbay. Mas worse pa. Tingnan niyo po. Pagdating sa kanyang bahay, kumuha siya ng kutsilyo at pinagputol-putol niya sa 12 piraso, limb to limb. 12 pirasong bangkay ng asawa at ipinadala sa buong Israel para po maghigante. Makipaglaban po ang ibang tribo laban sa mga Benjamites. Mapapansin natin sa further na story na sila po ay linusob. Ilang beses na hindi nagwagi ang ibang mga tribo, but in the end, nagwagi din sila. Halos maubos po ang mga Benjamite. So, naano nila na hindi maganda na mawala ang isang tribo. So, nag-ano sila ng ibang mga babae para ma-produce uli ang tribe ng Benjamites. So, let's continue. Verse 30. Lahat na makikita rito ay nagsabi, wala pang nangyaring ganito, buhat nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita. Ano ang dapat nating gawin? Alam niyo po kung anong sagot dito? Ito po kasi nagawa ito dahil tinalikuran nila kung anong standard ng tama at mali. Sa standard ng Panginoon, nagkaroon sila ng sariling standard kung ano ang tama at mali. So kailangan nilang bumalik sa standard ng Panginoon. So they rejected what is right, yung tunay na definition ng right and wrong sa definition ng Diyos. Pinalitan nila ng sariling definition nila. So kaya ang moral nila, yung morality nila ay napakasama po. So this is what happened po talaga sa bansa na they're doing what is right in their own eyes. Tingnan niyo po yung bansa natin, malapit na matulad sa Amerika. Tingnan niyo po, malapit na pinapasa na nila ang homosexuality, same-sex marriage. And the Christians, walang ginagawa. Ganun pa. They are not praying. Some Christians are not praying na hindi sana ito matuloy. And another bill na gustong ipasa is divorce. Nalala ko yung mentor ko dito sa Amerika kasi divorce. Mayroon, divorce. Sabi niya, wala nga divorce dito sa Pilipinas, pero mayroong annulment. So walang pagkatakot sa Diyos. They adopt their own sense ng morality, kung anong tama at mali para sa kanila. And this is what happened talaga sa mga tao, that they're doing what is right in their own eyes. When our lives ay namumuhay tayo ng hindi dependent sa Panginoon, namumuhay tayo na hindi nakabasa ng ating buhay sa salita ng Diyos, ginagawa natin kung ano ang ating magustuhan. So, bakit ba mahalaga na malaman ito? Napakalungkot ng kwentong ito. Bakit ilinagay ito ng Diyos? Itong kwento na ito na napaka-wicked na ginawa ng Israel, napakasama, napaka-sad na story. Dahil po ganito na din, dito na papunta ang ating nation. Papunta na. In the last days, maraming tao magiging maibigin sa kanilang sarili. Gagawin nila kung anong gusto nilang maibigan. Ay alam niyo po, hindi na ito yung standard ng tama at mali. Maraming mga artista ngayon na iniidolo na mas pinaniniwalaan sila kaysa kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nag-stand ng salita ng Diyos, yari ka. Dahil ikaw ay minor lang kumpara sa mga majority ng mga tao kung ano ang kanilang pananaw na salungat sa salita ng Diyos. And Christians, nasaan na yung mga Christian na tumatayo sana? Wala. Minsan, ang ibang Kristiyano tahimik. Ang ibang Kristiyano, ignore lang. Walang pakialam. But Christians, we are called to stand sa katotohanan. To stand kung ano ang standard ng tama at mali. At ito po yung salita. May nagsabi lang na artista, naniniwala ka naman kaagad kasi artista, idol mo pa. Imbis na tingnan mo kung tama ba yung sinasabi niya mula sa salita ng Diyos. So, this day, we're living na mga tao ay tinalikuran na kung ano ang truth, kung anong standard ng tama at mali. At ginagawa nila kung ano ang magustuhan nila. Christian, we are not called to live na independent sa Diyos. Kung anong magustuhan natin. Ang tunay na Kristiyano ay namumuhay ng ayon sa kalooban at sa salita ng Diyos. So, salamat sa mga Kristiyano na nasa Senado.
na may mga God-fearing na mga tao nandyan na pumipigil para hindi mapasa like yung same-sex marriage. Na muntik na. Last year din, muntik na. So, I think nag-appear sa forum, ang CCF at ang GIL, alam natin na mayroong mga Christian na nag-stand sa truth. So that's why napigilan itong pagpasa ng same sex. And when you stand, sasabihan ka ng discrimination. Baliktad ka, ibabaliktad ka. You just standing kung ano ang sinasabi ng salita, but they don't understand because they want to fulfill the desires of their flesh. So para sa kanila, mali ka. And but we have to stand kung anong sabi ng salita. We have to stand na hindi dapat yung divorce na kagad ang solusyon ng problema sa marriage ay divorce. Yes, may mga problema like pambubugbog, pero hindi kagad solusyon ang divorce. Perhaps yung isang solution is they need to go counseling. Christians, yung ipasa yung mga counseling like mga Christian or mga ministers na magbibigay ng counseling para sa marriage. Instead ng ina-approve nila yung psychologist. Yung psychologist yung recommend para magbigay ng payo. So that's why yung morality ay bagsak. So, stand. Mga Christian, kung tunay kang Kristiyano, dapat tumatayo po tayo. Present the truth in a loving way, hindi yung parang gusto mo lang yung tao durugin. Hindi. We present the truth in a loving way. We just present the truth. Kung ayaw mo, we pray. We pray for them. We don't hate them and we don't condemn them. We want to present the truth in a loving way. So, wag po tayo maging katulad ng mga tao dito sa Book of Judges na gagawin ko kung anong gusto ko. As a Christian, that's not the way ng pamumuhay natin. As a Christian, we do what is right in God's eyes. Not kung ano ang tama sa ating pananaw, sa ating paningin. So that's the end of our study in the Book of Judges. Let's close this by application. Do not do what is right in your own eyes, but do what is right in God's eyes. Gawin mo kung ano ang tama sa paningin ng Diyos at hindi sa pananaw mo at sa paningin mo. Stand sa katotohanan po. Huwag po tayo dapat na magpadala sa sistema ng sanlibutan. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa iyong salita. We praise you, God, for reminding us, Lord, about this Lord nation na kailangan namin pag-pray. You told us sa iyong salita na pag-pray namin ang aming nation, ang aming mga leaders, pag-pray namin, even Lord, ang mga kapwa namin mga Kristiyano, kapwa namin mga kapatid sa iyo na mag-stand sa katotohanan, na basihan ang iyong salita sa pamumuhay at hindi basihan ang opinyon ng tao o pananaw ng salibutan o kung ano ang tama sa kanilang sarili. Kundi palaging bumalik sa iyong salita. Palala mo po palagi ang iyong salita, Panginoon, at nawa sa pamumuhay po ng bawat isa, maluwalhati ka, maparangalan ka sa pamagitan po palagi ng pagbase sa iyong salita at sa pamuhay ito sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.